Nagbigay ang Japan ng 1.1 billion yen na grant o humigit kumulang 432 million pesos para mapahusay pa ang maritime law capabilities ng Philippine Coast Guard at isulong ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Bukod pa rito, pinalawig din ng Tokyo ang kanilang loan grant na aabot hanggang 30 billion yen o mahigit 11.8 billion pesos para tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Mismong ang ambasador ng Japan sa Maynila na si Koshikawa Kazuhiko ang nagpormalisa ng agreement sa pamamagitan ng exchange of notes kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakapaloob sa loan ang Phase 3 nanograms Post-Disaster Standby Loan at ang PCG Satellite Data Communication System. Ang 30 billion yen loan ay naglalayong mapabilis na makabangon ng bansa mula sa mga kalamidad na may kaugnayan sa natural at health-related disasters. Ayon sa terms, ang loan agreement ay may 30-year repayment period pagkatapos ng 10-year grace period, at may fixed 0.01% annual interest rate. Ang tulong pinansyal na ito ay nag-start pa noong 2013 upang tulungan ang Pilipinas sa pagbangon mula sa Bagyong Yolanda at pinalawig pa noong 2020 upang tulungan naman ang bansa na makabangon mula sa COVID-19. Kapag natapos ang project, inaasahang mapapahusay ng SDCS ang maritime awareness at enforcement capabilities ng Philippine Coast Guard, at magpo-promote din ito ng economic at social development sa Pilipinas. Ang grant at loan agreement ay nagpapakita lamang ng matatag na relasyon ng Japan at Pilipinas. Si Ambassador Koshikawa ay very optimistic na magtutuloy-tuloy ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa pag-achieve ng mga defense milestone kahit mula pa noong maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Sinabi rin ng Ambassador na ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan nakaraang February 2023 ay nagbukas din ng opportunity na mapalawak pa ang defense cooperation ng dalawang bansa at isa dito ay ang pagkakaroon ng agreement gaya ng Terms of Reference on Human Disaster Relief Activity ng Japan Self-Defense Force sa Pilipinas.